how to solve the sine 30 degrees and cosine 30 degrees, and of course the sine 60 degrees and the cosine 60 degrees. Okay? Next is we will discuss the cosine 60 degrees. Now, kung mayon ka o cosine 30 degrees, di ba pag mayon ka sa, remember the SOHCAHTOA. So, cosine, that means ka. Ka, cosine, adjacent over hypotenuse. Now, if this is our angle A, unsa may adjacent nato sa angle A? Di ba ang adjacent nato sa angle A is side AD over side BA. So, ang atong kuan diri ang side AD is equal to A, the square root of 3 over 2. So, yan yung natin, value ng AD over the hypotenuse, which is A. So, yan na siya. Then, again, so, divide lang natin ang A, the square root of 3 over 2, all over A. Then, since ang reciprocal ng A natin is 1/2, so we will, get the reciprocal sa A is the reciprocal of A is 1 over A. Then, times lang natin. Then, pwede natin makancel ang A sa numerator at saka denominator para dili na nato siya ma-multiply. So, A, cancel lang natin si A. Then, i-multiply nato ang square root of 3 times 1. So, since ang coefficient is 1, pwede na siya dili nato ibutang sa coefficient. Instead, diretso na lang tayo sa square root of 3. Then, over 2. So, therefore, pag mayon ka og cosine 30 degrees, the answer is square root of 3 over 2. But you can also directly compute this one using our calculator. Just make it sure that your calculator is in degree mode. Kaya kung wala na siya naka-degree mode, lahi po ang ihang answer. But if your calculator is not high function, kung di siya high function ang imong calculator, ibig sabihin ang ihang answer is decimal siya. Not coding. O siya coding. Ano yung mo na concern? Ay, loading. Nag-loading siya. Wait lang. Hinay siguro ang internet. Uy, grabe po ning patutuya. Ha? Na-accept na ako. Na-admit na. Sige. Loading gihapon. Makita ninyo ang video. Ay, ang power. Sige. Okay, next. Good morning.